Our speaker is not just any other person. She is the brains behind Salveo Wells' automated Power Light program. She's a magna cum laude from Holy Angel University in Angeles City, Pampanga, with a degree of Bachelor of Science in Accountancy. She has 4 years of experience in customer service and sales in a BPO setting, customer service manager and people support in Makati City for 2 years, assistant vice president for operations in iCore Philippines. She also worked in Vistaland Lifescapes Incorporated, a real estate company, as a marketing manager. She's also the current CEO and founder of Salveo Well Corporation. She created Salveo Barley Grass, which aided thousands of people on improving their health and wellness. And in 10 years' time, the company grew from a few employees to over 200. She was also awarded with 2 prestigious awards as an individual, namely Outstanding Professional Award 2023 and CEO of the Year 2024. She is a trainer, inspirational leader, and an entrepreneur. And because of her kind heart and her desire to help thousands of Filipinos transform their lives for the better, she created the most revolutionary online marketing system called Swap, which is the first e-commerce MLM in the Philippines. Let us all welcome Salveo Wells Mastermind, our CEO, Rich Yanis. So good morning everyone! Good morning Salveans, to our SWAP members, and sa lahat ng ating mga customers na nandito ngayon sa ating live. Okay, so ready na ba kayo malaman on how you can take charge of your health and papaano ba natin mape-prevent yung mga sakit and how we can heal ourselves naturally through the power of Salveo Barley Grass. Actually, nalaman ko yung barley grass way back mga 2011 pa, naririnig ko na yung barley grass na maganda daw. I did my research about barley grass kasi ako yung tao na hindi basta nagpapaniwala eh. So, ganun din ba kayo? Para kasing nakakagulat, parang too good to be true na merong mga napapagaling, merong mga nag-i-improve yung health because of barley grass. Parang feeling ko kasi dati, parang marketing strategy lang ng iba para mabenta nila yung product nila. At the same time, parang what if totoo? So, I did my research. That's when I discovered yung studies na ginawa ni Dr. Yoshihide Hagiwara na isang Japanese scientist pharmacologist. So, ang dami kong nalaman about barley grass. Nung una, parang hindi sa sarili ko eh. Parang una sa mom ko kasi. Ako po kasi is, yung father ko, parang ganitong age pa lang siya nung namatay yung dad ko. Lagi ko nga sinasabi na yung biggest fear ko is yung mawala yung mom ko. Nung ni-research ko yung barley grass, it's really for my mom. Kasi gusto ko syempre humaba yung buhay niya. Di ba? Yun yung gusto natin, na humaba yung buhay ng mga parents natin. Marami akong mga tinry na barley grass din sa market noong 2013. Medyo pricey yung mga barley grass products in the market. So, sabi ko, dream ko na magkaroon ako ng sarili kong brand ng barley grass na abot kaya. Nakita ko kung gaano kaganda, gaano karaming tao yung pwedeng matulungan ng barley grass product. It took me 1 year, actually, para makaipon at mahanap, mag-research kung saan yung magandang plantation, saan yung magandang source, ano yung magandang quality ng barley grass. It was in 2014 when we launched and introduced sa market yung Salveo Barley Grass. Yung Salveo, it's actually a Latin word na ang ibig sabihin niya is to be well. So, I personally chose barley grass to carry the Salveo brand. Kasi ganoon kataas yung tiwala ko sa barley grass, ganoon ako kabilib. 2014, so 10 years na siya, proven and tested na hindi lang ng mom ko, ganoon din yung buong angkan na yata namin, buong pamilya namin nagtitake na ng Salveo Barley Grass. Ngayon, after 10 years, napakarami na rin nating users. We already have, hindi lang thousands, we already have hundreds of thousands na yung mga nagtiwala sa Salveo Barley Grass. Since we created Salveo Well, it became one of the company's mission to save people's lives by introducing health products or products na makakatulong sa well-being ng mga tao and to also educate people regarding health. So, we really take our mission seriously. It's not just a facade, it's not just for profit. We are really committed to bringing high-quality products makatulong sa maraming tao. Ayun, just to give you a backstory, papaano mas naging matindi yung kagustuhan to spread Salveo Barley Grass products. Nag-start lahat ito when pandemic happened. Before COVID-19, before 2020, maybe just like everybody else, ako mismo, hindi ako sobrang focus sa
health ko. I eat almost everything. Isa po ako sa mahilig kumain nung time na yon. In 2020, doon talaga yung naging pinaka-wake up call sa akin. And I think sa lahat naman sa atin na parang bigla tayong napatanong sa sarili natin kung healthy ba tayo, kaya ba ng immune system natin yung virus. Doon ako mas naging health conscious. I think marami din sa atin mas naging health conscious. Habang walang masyadong work noong 2020, that's the time na I started digging again about health. Doon ko na na-discover yung iba't ibang mga bagong updated na palang mga studies regarding health. That's when I encountered this video. Itong video na to that was uploaded pa in 2009, 2020 ko pa lang siya napanood. It has now 24 million views on YouTube and it became highly controversial. Yung gumawa ng video na to si Dr. Robert Lustig, the title of the video, Sugar, the Bitter Truth, it became a mind-opener sa akin. Nasabi ko, hindi ko na-realize na ganun pala yung mga effects na nagagawa ng sugar. Ito si Dr. Robert Lustig, isa siyang American pediatric endocrinologist. So, ang specialty niya talaga mga childhood obesity. So, he has presented mga astounding data, facts to support yung mga kiniklaim niya. Doon ko nalaman na napakadaming health risk. Yung pagtaba, minsan hindi natin kasi pinapansin. Sa totoo lang, isa po ako sa mga palaki ng palaki. Dahil nga kahit ano kinakain ko, I eat everything. Basta nandun sa harapan ko anong mga uso, lalo na nung pandemic, napakaraming mga pagkaing mga lumabas, diba, na halos mga desserts, ganyan, mga sugary na mga pagkain. So, talagang nag-gain talaga ako ng weight. So, I was already applying some of the things that I learned. Pero hindi pa ganun talaga akong pumayat. In fact, diba, kung napanood niyo yung last health webinar ko, this is how I looked. I was weighing 66 kilos when I conducted the first health webinar in 2021. So, diba, bukod sa wala pang pilik mata nun, grabing overweight ko. So, when I started applying yung mga turo, and I also started reading a lot of materials related to it, I bought books pa from Amazon. Ayan yung mga books na mga sources ko, kasi baka sabihin mo, Rich, bakit kami makikinig sa'yo? Hindi ka naman doktor, diba? Pero itong mga sumulat ng librong ito, sila yung mga experts, sila yung mga doktor. So, ang gagawin ko lang ngayon is, i-share ko sa inyo kung ano yung mga nabasa at natutunan ko from these books. So, if you want to learn more, pwede nyo pong bilhin yung mga books na yan, and you can read more about our health. And then, because of this, then, yung mga natutunan ko, mga bago kong natutunan, I created a Salveo Fast Challenge na program. This is actually not just a weight loss program. Health reset talaga siya. Health restoration talaga yung pinaka-goal ng Salveo Fast. So, I did Salveo Fast, kaya I lost weight. So, Salveo Barley Grass, hindi naman po siya pampapayat, okay? So, hindi nakakapayat si Salveo Barley Grass unless you will use it intentionally for weight loss. In our case, we did Salveo Fast, may konting intermittent fasting to. That's why I lost weight. I lost a total of 13 kilograms since then. I can say now that over the last 2 years that I've been applying yung mga natutunan ko, it's really effective. Hindi lang excess weight yung nawala sa akin. My skin is better, my hair, my nails, I look and feel younger, tapos I have more energy. Yung utak ko hindi siya parang lutang ganyan, talagang lagi kang alert, tapos hindi ka gutumin, hindi ka madaling mapagod. So, sobrang daming naging improvement sa health ko, and then yung pinakamaganda sa lahat, naging mas resistant ako sa mga infections, hindi na ako madaling tamaan na dati kapag parang may sipon at ubo na sa paligid ko, mahahawa ako. Pero ngayon, mas naging malakas yung immune system ko. So, yun yung mga naging effects sa akin. Ang title ng ating webinar today is Take Charge of Your Health. So, what is this webinar about? Why are we getting sick? The leading cause of death, the hidden truth about food and health, 3 big fat lies, how to heal yourself naturally, and the role of SBG in our health. Paano makakatulong si SBG? Who is this for? This is for people who are not getting better with conventional medical treatment. So, kung ikaw yung parang na-try mo na lahat, or ilang years ka na nagme-maintenance, naggagamot, tapos hindi ka gumagaling, then this webinar is for you. So, this is also for you if you are looking for real answers on what is really healthy. People who want to save money on medications and surgeries. People who are looking for better and natural alternatives to healing.
struggling, or there's people who doesn't want to get sick, or people who wants to delay the aging process and live longer. At the end of this webinar, masasabi mo sa sarili mo that you can take charge of your health. Your body, your health, your responsibility. So, sabi nga nila, health is like money. We never have a true idea of its value until we lose it. So, oftentimes, we take our health for granted kapag tayo ay nagkasakit na, doon tayo naaaligaga na i-cure or i-heal yung sarili natin or maging healthier yung mga options natin. Kaya nga yung nilagay namin dun sa billboard ng Salveo is don't wait until it's too late. Kasi napakamahal magkasakit. Diba? Sabi nga nila, laging nasa huli daw yung pagsisisi. Kailan ka pakikilos? Kapag ba huli na yung lahat? Kapag ba meron ng mga internal damage, internal bleeding, na damage na yung mga tissues and organs mo na mahirap nang i-repair or mahirap nang ma-recover. So, wag na nating antayin na umabot ka doon. Kasi, yun nga, once na nadala ka na sa ospital, you could lose hundreds of thousands, yung iba, million yung ginagastos para lang makarecover. Okay kung nakarecover ka, pero what if hindi? Merong mga iba na million ginastos pero hindi pa rin nakaka-recover. So, wag na nating antayin. Don't wait until it's too late. Magkano ma-hospital ngayon? Mga tests, laboratories pa lang. Ayan, makita nyo, 100,000. Merong mga bill na umaabot ng 1 million. Eto nga, nabasa ko, ambulansya pa lang 16,000 pesos na. Parang, wow, grabe, sobrang mahal. When you're sick, napakadaming kasama nun, hindi lang medical bills. Napakaraming stress. At the same time, pwedeng maubos yung yaman mo, pwede ka rin na magkautang-utang because yung mga hospital bills mo. It affects not only your finances, but as well as your social, your emotional, and the physical aspect of your life. Kapag tayo nagkakasakit, where do we usually turn to? Ang unang takbuhan natin, alam naman natin yan, ang healthcare system natin. Yung mga doctors, mga hospitals, yan yung takbuhan natin kapag nagkaroon na ng problema. I have nothing against the healthcare system. Importante na meron tayo niyan. Kapag may mga emergency, kailangan talaga tumakbo tayo dyan at manghingi ng tulong sa kanila. Pero the problem with the healthcare system, they don't really give us cure most of the time kapag tayo ay nagkakasakit. Ang binibigay lang nila sa atin, treatment. So, anong pagkakaiba ng cure at treatment? Narinig nyo na ba yung mga doctors na eto yung cure sa sakit mo? Diba? Wala tayong maririnig na ganon. Laging ang ginagamit nila, treatment. So, ang cure kasi, yun yung complete restoration of health. Ito yung paggaling mo. Yung treatment naman is a process that leads to an improvement of health, pero hindi kasama yung complete elimination of disease. Cure comes from the Latin word to care, while treatment is to deal with. Parang ima-manage lang yung sakit mo, hindi aalisin. Bakit treatment lang ang binibigay sa atin sa hospital pag tayo ay nagkasakit? Because treatment requires you to visit repeatedly, periodically for a long time para repeat customer ka. Ang cure naman requires you to visit only one time. Sila na mismo yung nagsabi, yung pharmaceutical industry na mismo yung nagsabi, it's official, curing patients is bad for business. So, they already admitted it that curing diseases is bad for business. From a recurring revenue standpoint, hindi siya profitable if magde-develop sila ng cure sa sakit. Inamin naman nila yan. Ang pharmaceutical industry is a $1 trillion industry. Ganun kalaking negosyo yan. Since 2014, $1 trillion industry na yan. Last year, 2023, mas lalo pang tumaas, nasa 1.6 trillion US dollars. Okay, take note, US dollars pala yan. I-times mo pa sa pera natin, ganun kalaki ang pharmaceutical industry. And yung oncology, okay, what is oncology? It is the study of cancer. So, si oncology naman, yung market niya ay $222.36 billion noong 2023. So, kung nag-aabang tayo ng cure for cancer, malamang kahit meron, hindi nila yon gagawin. Kasi napakalaking negosyo ang mawawala kapag naglabas ng cure sa cancer.
Kung makikita nyo dito, yung napakaraming mga pharmaceutical giants, they are valued for billions of dollars. Yung pinakamalaki dyan, yung Eli Lilly, nasa 578 billion valued yung company na yan. Alam nyo kung bakit? They are popular for their diabetes medication. So yan, yung diabetes, isa sa mga sinasabi nilang incurable disease, but it's actually reversible and actually preventable. They're preventing us from knowing this kasi napakalaking negosyo ng diabetes. So, bukod sa problema ang pharmaceutical industry, tayo din, we are taking our health for granted. Siguro dahil nung tayo nag-aaral, hindi rin tayo namulat kung ano yung tamang nutrisyon, how to prevent sickness. Wala tayong ganong subject. That's why we tend to take our health for granted kasi nga, we lack health information. Kulang yung mga kaalaman natin para tayo maging healthy. And karamihan sa atin, we don't make the conscious effort to be healthy. Hindi natin inaalam kung paano maging healthy. Pero yung mga nandito ngayon, congratulations kasi this is already like your first step to taking charge of your health. Yung inaalam mo kung ano yung mga dapat at hindi. Why do we get sick? Bakit ba tayo nagkakasakit? Number one, dahil sa ating unhealthy lifestyle. Napakarami kasing temptations sa labas, di ba? Kabi-kabila, mga advertisements, marketing, parang influencing us na bilhin ito, gawin ito. And we are also making a lot of unhealthy food choices. Unconsciously, na parang hindi natin nare-realize na masama pala yung mga ibang mga kinakain natin. We were also programmed. Kada sakit, kailangan may katumbas na gamot. Diba? Sumakit lang yung ulo, nagkaroon lang ng sipon, ubo, lagnat. Marami sa atin very dependent sa mga synthetic drugs. Lahat ng synthetic drugs, lahat yan ay mga chemicals, lahat yan ginawa sa laboratorio, at lahat yan, 100% may side effect yan. Kung meron kang iniinom na gamot ngayon, i-type mo lang sa Google kung ano yung side effect niyan. Makikita nyo po lahat. Minsan, di ba, parang napaka-ano natin napaka-dami nating tanong. For example, bago mo siguro binili yung Salveo Barley Grass products, bago ka gumamit ng product na to, ang dami mong tinanong, di ba? Parang, organic ba yan? Pwede ba yan sa bata? Wala bang side effect yan? Wala bang overdose yan? So, sobrang dami nating tanong. Pero pagdating sa medicines or synthetic drugs, we just take it automatically without even questioning anong meron doon, without even questioning kung may side effect ba yun. Takot tayo, yung iba takot mag-take ng mga healthy food supplements, pero hindi sila takot mag-take ng gamot. So, if you're going to search, bigyan ko kayo ng sample. This is one of most common na tinitake ng mga tao na OTC, the mefenamic acid. Yung side effects niya, sobrang dami. And the most alarming part there is pwede siyang mag-cause ng shortness of breath, hypertension, cardiovascular thrombotic events. Mefenamic acid, pwede niyang gawin yon. Okay, it is possible. It is a possible side effect. Kung titignan mo rin, side effects of paracetamol, decreased blood platelets, unusual bleeding or bruising. Actually, kung babasahin mo yung mga side effects ng iba't ibang gamot, baka matakot ka ng inumin. Ako po, matagal na po akong hindi umiinom ng mga ganyang klaseng gamot. Simula nung nalaman ko yung about sa barley grass, sa mga natural alternatives, puro Salveo na lang iniinom ko. Magkaroon man ako ng ubo, lagnat, sipon, kahit ano, masakit ang ulo ko, masakit yung tiyan ko, lahat Salveo lang yung ginagamit ko. For the last 10 years, nag-survive naman ako. I was able to heal myself naman naturally with Salveo Barley Grass. Yung mga anak ko din, ganun na din. Ito na actually yung ano namin pinaka-emergency kit namin. Wala kaming ibang medicines or any synthetic drugs sa bahay. We only take Salveo Barley Grass. People are fed by the food industry which pays no attention to health and are treated by the health industry which pays no attention to food. Pero kung tutuusin, yung food is related sa health. Pero parang hindi sila nagtutugma. Kung isa-summarize natin, why do we really get sick is number one, nutritional deficiency. So a lot of the foods na nakikita natin sa market ngayon, kulang na sa nutrients. Yan, lalo na yung mga mahilig sa fast food, mahilig sa mga instant, processed foods, junk foods.
halos wala ng mga sustansya yung mga kinakain nating pagkain, so nagiging deficient tayo. And then, intoxication. So, dito naman, nagkakaroon tayo, nag-accumulate tayo ng mga toxins sa ating katawan from the food that we eat. Kasi yung mismong food na kinakain natin, punong-puno ng mga preservatives, additives, fillers, mga kung ano-ano mga pampalasa, pampakulay, so mga artificial flavorings. So, lahat yan ay mga toxins. And then, we also get chemicals from the product that we use, like yung mga shampoo natin, may mga SLS, may mga yung lotion natin or soap, may mga parabens. Iba't ibang mga klaseng chemicals pumapasok sa ating katawan, lalo na sa mga girls, yung mga nagpapakulay ng hair, mga nagpapa-nail polish, guilty, ayan. Hindi natin maiwasan na may mga chemicals na pumapasok sa katawan natin because of these products that we use. And then yun nga, yung synthetic drugs, as I've explained, and syempre yung environmental pollution. So, yan yung pinaka-common. There are also other factors like chronic stress. Pag lagi kang galit, lagi kang negative, lagi kang nag-worry, it also affects your immune system. Actually, it shuts down your immune system. And then, yung mga iba't ibang mga radiation. 5G, yan, nakaka-affect din sa health. Pero, hindi na ako mag-focus doon kasi masyadong malawak ang topic na to. So, mag-focus lang tayo dito sa dalawang to. So, being sick is not normal. It is not the natural state of our body. Yung katawan kasi natin, dinesign yan to maintain this balance that we call homeostasis. Laging ini-aim ng body natin na balansihin yan. Let's say, medyo acidic ka, parang binabalansin niya yung pH, even yung temperature ng katawan mo, binabalance niya yan because our body is designed to heal itself. Kaso nga lang, dahil nai-intoxicate tayo, may mga toxins na pumapasok sa katawan natin, and may mga kakulangan tayo sa nutrition, sa mga nutrients, nagkakaroon ng malfunction. But nung pinanganak tayo, our body is a perfect system. Lahat ng mga systems, iba-iba yan. Meron yung katawan natin. Capable tayo to fight diseases, capable tayo to eliminate toxins. So, meron tayong mga sistema na gumagawa niyan automatically. Kaso nga lang, dahil sa abuse na ginagawa natin sa ating katawan, kakaroon tayo ng malfunction, nagkakaroon ng damage. Kaya hindi nagpa-function ng maayos yung katawan. And diseases, they develop over time. You don't catch cancer. Your body develops cancer. You don't catch diabetes. Your body develops diabetes. You don't catch hypertension. Your body develops hypertension over time. Okay, most of these mga metabolic diseases, okay, dati ang kinamamatay ng mga tao, mga communicable diseases. Alam mo yun yung mga natatransfer ng mga sakit? Yun dati yung mga top drivers ng death ng tao nung unang panahon. Pero ngayon, kakaiba na mga metabolic diseases na mga non-communicable diseases, yung mga hindi nakakahawa. These are diseases na nade-develop over time because of unhealthy food choices, unhealthy lifestyle. So now that you know this, diba, we should be all responsible for our own health. Unaware tayo sa mga health consequences of what we are eating kasi we've been told lies about our health. Balikan natin yung ating istorya. Okay? Yung modernization ng pagkain, it just happened parang mga 100 years. 100, 200 years pa lang yan. Paano nag-evolve yung human evolution for more than 2 million years? Yung mga ancestor natin, they were hunter-gatherers. So, ibig sabihin, nabubuhay sila sa pag-hunt or sa pag-gather ng pagkain. Kapag kumakain tayo ng mga food na galing sa nature, as parang nature intended na maging food natin, napaka-rare ng pagkakasakit. Halos yung mga ancestors natin, kinamatay nila is parang nakain sila ng animal, nakipag-away sila sa ibang tribo, parang ganun yung halos na kinamamatay nila. Even yung mga animals, the animals in the wild, they don't get sick. Let's say yung mga tiger, ganyan, yung mga, hindi sila nagkakasakit. Meron bang doktor doon? Meron bang mga drugs doon? Hindi. Kasi yung pagkain na intended for them by the nature, kasi yun yung kinakain nila. So if ganun din yung kinakain natin, na walang mga modification or modernization ng pagkain, hindi tayo magkakasakit. May mga ano pa ngayon, mga tribes na ganon, hindi sila nagkakasakit dahil yung kinakain nila talagang 100% natural pa. At kung titignan mo yung mga ngipin nila, ayan. So, merong studies na ginawa dito. Kasi dati parang question ko, sabi ko, paano kaya sila nakakahukay ng mga ngipin kung
wala namang toothbrush na at toothpaste noong unang panahon. So yun pala, if we're eating natural food na walang halong modernization, walang hindi processed food, yung ngipin pala natin hindi siya madadamage. Ganun pala. Parang wow, kahit walang toothbrush, hindi siya madadamage. Kaya pala, nakakahukay ng mga skeleton, ng mga ancestors natin, na kumpleto yung ngipin. Pero ngayon, 'di ba, mga bata pa lang, kulang-kulang na or sira-sira na yung ngipin. So, isang sa mga proof yan na yung pagkain natin talaga, may something sa pagkain natin na hindi maganda sa katawan. Because of modernization of food, slowly, we are changing our evolution. So, dati napaka mga buff at mga physically fit yung mga ancestors natin. Aba, ngayon, 'di ba? Ganyan na yung mga shape natin. Talagang naglalakihan na. So, parami na ng parami yung mga overweight at obese na mga tao. Alam kasi ng karamihan sa atin, cholesterol causes heart disease. Tama ba? So, this is the big fat lie number 1. So, ito yung shocking na discovery that I learned from Dr. Robert Lustig and from other proponents of this. Paano nagkaroon ng cholesterol myth? Ang sabi nila, para maging healthy ka, kailangan mo daw i-lower yung cholesterol mo, iwasan yung mga pagkain na maraming cholesterol kasi masama daw sa heart. Magkakaroon ka daw ng cardiovascular disease, heart attack. Noong 1955, yung president ng US na si Eisenhower, nagkaroon siya ng heart attack. During that time, heart attack was very rare. Hindi pa alam ng mga tao. Parang nagulantang yung mga mamamayan na meron palang ganung sakit, pwede ka palang magkaroon ng heart attack. So, doon nag-start yung mga usap-usapan na parang ano yung heart attack? Ano yung nagkukos ng heart attack? Bakit merong ganon? Dito na-trigger. So, nung 60s and 70s, nagkaroon ng dalawang grupo, parang paksyon. Merong isang team of scientists, nung pinag-aralan daw nila, nakita nila na yung cholesterol, yung problema. Bakit bumabara yung ugat at nagkakaroon ng stroke, heart attack? So, yung mga proponents nila, sila yung nagsasabi na it's the fat. So, yung team na yon led by Dr. Ancel Keys, yung isang team naman led by Dr. John Yadkin. Sila naman, based on their studies, yung daw mga nagkakaroon ng heart attack are big sugar eaters. Marami daw silang mag-consume ng sugar, kaya yun daw yung nagkukos ng heart attack. Matagal tong battle na to, talagang marami yung mga naging diskusyonan about this. Pero nung early 70s, na-discover nila yung tinatawag na LDL or low density lipoprotein na tinatawag din nating cholesterol. And they discovered na it is correlated with cardiovascular diseases. Nung tinignan nila yung bumabarang ugat, nakita nila na yung blocked artery merong cholesterol. So, in short, nung na-discover nilang LDL or cholesterol, nanalo yung grupo ni na Ancel Keys. Ang sabing ganyan, diba? Tama kami. It's the cholesterol that's causing heart attack. Dahil ito yung nakita nila, ito yung naging accepted view. And then marami ring nag-support dito. So parang yung studies ni na Dr. John Yadkin na basura na. Parang mali kayo. Sugar team, mali kayo. So ngayon, kinampihan na sila ng American Heart Association, US FDA. So naglabas na ng mga guidelines. So sabi nila, okay, para ma-prevent natin yung heart attack, kailangan tanggalin natin yung cholesterol sa ating diet kasi masama siya. So, doon na nagkaroon ng mga turo that saturated fats are bad. Ano yung mga saturated fats? Ito yung mga taba from meat, from pork, beef, yan. Yung mga taba ng hayop. Kasi marami daw cholesterol yon. Dito na naglabas ng guidelines yung government na kailangan umiwas daw tayo sa taba. So, yung mga food companies, pinalitan nila yung formulation ng mga pagkain nila. Nagkaroon ng mga low-fat, non-fat, fat-free. So, this started in the 1970s. Ang goal natin, ma-reduce or ma-prevent yung heart attack. But what happened for the last 50 years? Dumami ng dumami yung cases ng mga obese. Dumami ng dumami yung cases ng may diabetes, ng heart disease, kasabay nito yung pagtaas ng consumption ng sugar. Bakit tumaas yung consumption ng sugar? Kasi yung mga food companies, nung tinanggal nila yung taba sa pagkain, hindi na siya masarap. Masarap ba yung taba? 'Di ba? Pag kumakain ka ng lechon, ano yung mas gusto mo? Laman or balat, 'di ba? Sa fried chicken, ano yung mas gusto mo? Laman o balat? Mas gusto natin yung taba. So nung tinanggal yan sa pagkain, hindi na ganun kasarap yung mga binibenta nilang pagkain. So ang ginawa nila, dinoble nila, dinagdagan nila yung sugar sa mga pagkain. So that's the reason kung bakit nagkaroon ng increase sa consumption ng sugar.
boom, ang ending, 17.7 million people die every year from cardiovascular diseases. That's 31% of all global deaths. Imagine, this is the very thing that we are preventing, pero naging baligtad yung numbers. Imbis na kumonte, bumaba, mawala, lalong dumami. Dumami ng dumami hanggang sa naging number 1 na yung cardiovascular diseases. Even sa Philippines, last year, it's the same. Ang number 1 cause of death pa rin is heart disease. Kung makikita natin, according to PSA, the leading cause of death in the Philippines, heart disease, heart attack. Number 2, neoplasms. Ito yung mga tumor, buccal cancer. Number 3, cerebrovascular disease or stroke. Number 4, diabetes. Mellitus. Kasi may iba't ibang klase ng diabetes. So, yung diabetes mellitus, ito yung related sa sugar or the type 2 diabetes. And then, pneumonia, hypertensive diseases. Hindi pa rin nagbabago yung numbers. Actually, hindi COVID yung talagang pandemic yung pandemya. This is the real epidemic. The heart disease, cardiovascular diseases, cancer, this is the real epidemic. Walang gumagawa ng anything about it. Sabi ko nga, even our government, diba, parang wala Wala tayong alam na if not for these people, like Dr. Robert Lustig, parang nandun pa rin tayo, hindi natin pa rin alam kung ano yung katotohanan. And kung hindi natin malalaman, baka isa tayo dun sa mga masama sa statistics na yan, di ba? Ayaw naman natin mangyari yon. According to Dr. Robert Lustig, eto na yung laman ng video niya. So, pwede nyo rin panoorin yan. I-search nyo lang sa YouTube. You can watch the whole video para sa mga naghahanap ng mga scientific evidence. So, sinabi niya itong low-fat lie. So, dito niya sinabi, it's a lie. Meron kasi silang ginawang studies na kumain ka or umiwas ka sa saturated fats. Yung kanina sinabi ko, saturated fats, mga meat products. Yung saturated fat kasi maraming kolesterol. So, napatunayan nila na kapag hindi ka kumain nun, nalilesen yung kolesterol mo, tama. Kasi kayo, di ba, magpapatest, tapos mataas kolesterol nyo, hindi kayo kakain ng meat. Pagbalik mo sa doktor, nakita mo yung test mo, bababa yung kolesterol mo. So, they also did that before. Pero, ang hindi nila finallow through, yung nangyari after. Kasi, yung mga bumaba ang kolesterol, sila yung mga mas nagkaroon ng heart disease. Sila yung mga mas namatay agad. Yung mga hindi bumaba ang cholesterol because they are eating saturated fats, they're eating meat, mas na-lessen yung risk nila for heart disease. It is also evidenced by yung lifestyle, yung mga food na kinakain ng ancestors natin. Kasi for millions of years, we've been eating meat. We've been eating saturated fats. Pero before the 1900s, heart attack, heart diseases, yung mga metabolic diseases na to, they are rare. Very, very rare. Madalang lang mangyari. Hindi siya as common as it is today. Pero yung mga ninuno natin, kumakain sila ng mga saturated fats. Tapos ngayon, nung tinanggal natin yung saturated fats at replace natin ng sugar, that's the time na nagkaroon ng mga problema. According to Dr. Robert Lustig, cholesterol is not bad. Okay? Actually, we need cholesterol. May mga parts ng ating katawan na kailangan ang cholesterol. And there are two types of cholesterol. HDL, the high-density lipoprotein, yan yung alam nating good cholesterol. And then there is LDL, low-density lipoprotein, yan yung alam nating bad cholesterol. And dati hanggang dito lang alam ko. Pero sabi ni Dr. Robert Lustig, na-discover nila that there are actually two types of LDL. Not all LDL are bad. Ito yung revelation, something that I learned from that video, that there are two types of LDL, the small LDL and the large LDL. The small LDL, they are dense. Ito daw yung mga dense, ibig sabihin mabigat. Maliit sila, pero mabigat sila. Ito yung nagfo-form ng plaque. And then the large LDL, buoyant. Ibig sabihin, malaki pero magaan. Nagfo-float lang sila. So, ibig sabihin, yung palang nagka-clog dun sa artery, yes, cholesterol sila, but they are the small LDL type of cholesterol. Saan nanggagaling yung mga small LDL? So, according to Dr. Robert Lustig, galing ito from sugar and oxidized
or damaged LDL. Yung large LDL, it comes from dietary fat. Nanggagaling sa mga fats na kinakain natin, pwedeng from saturated fats. And according to him, yung large LDL are neutral. They don't damage the veins, hindi sila natatrap doon, they don't clog the arteries because they just float. Now, oxidize sila sometimes, kaya sila nadadamage. And once na nadamage yung mga large LDL na to, sila yung nagka-clog sa arteries. Okay, so I will discuss more on that. Sorry, medyo technical, pero it's very important dito sa i-discuss natin. So, paano naging sugar yung nagka-clog sa arteries? Bakit yun yung bumabara sa ugat? Merong process that he calls de novo lipogenesis. This is the process that turns excess sugar into fat. So, ganun pala yun. So, nung una, kaya pala hindi ko mag-gets, paano nakakataba yung sugar? 'Di ba? Parang pag inisip natin, sugar is energy. Nung sinabi niya na merong process na ganito, na yung kinakain natin na excess sugar, nagiging taba, ini-store ng katawan, at yung sobra doon, possible na mag-clog ng arteries dahil pala sa process na to. Ginagawa pala to ng katawan. Kasi nga, hindi lahat ng mga kinakain nating sugar nagagamit for energy. Dahil sobra-sobra yung consumption ng sugar natin, nagkakaroon ng excess. So, anong gagawin ng katawan dito? Gagawin niya tong fat storage para kapag in case na nagkaroon ng starvation, nagkaroon ng winter, nawalan ka ng pagkain, meron kang reserve. Na yun kasi yung gagamitin mo for energy kapag hindi ka kumain. So, according to him, fats do not make you fat. Sugar does. Para sa mga nag-iiwas sa taba pero napapansin ninyo tumataba pa rin kayo, it's the sugar. Ngayon, 'di ba, nauso yung tinatawag nilang ketogenic diet that they are using fat to lose weight. So this is a proof na hindi siya nakakataba. Sugar, not fat, is the enemy of your diet. So yung sugar, napaka-inosente. Lagi nga nating binibigay itong treats sa mga anak natin, 'di ba? Napaka-harmful pala sa katawan. Okay, so ano ba yung sugar? Kung hindi lahat ng sugar pare-pareho. I-differentiate natin sila. There are two types of sugar. Meron tayong tinatawag na natural sugar. Ito yung mga honey or yung mga fructose in fruits. And there is this added sugar. Yung added sugar, ito yung mga dinadagdag sa pagkain. Processed sugar added to food. So, ano pagkakaiba nila? Yung natural, syempre natural yan, galing yan sa nature. So, okay lang kasi it is in natural form. Yung added sugar, yun yung harmful sa katawan. Kasi, usually yung nilalagay nila, processed sugar na. Highly processed. Okay, so paano ba ginagawa yung tinatawag na white sugar or table sugar? So, saan ba sila galing? Sa mga beets, sugarcane, 'di ba? Alam niyo sugarcane? Okay, dito sa Philippines, 'di ba? Meron tayo niyan, may tubo. Kasi ako nakatikim ako niyan nung bata ako. Una, pag pinrocess nila yan, ganyan yung color niya. So, paano siya naging white? Ang ginawa nila, nilinis nila, tinanggal nila yung mga molasses na tinatawag. And yung molasses na yon, nandun yung nutrients, nandun yung vitamins, minerals, mga iron, calcium, magnesium, potassium, nandun, tinanggal. Nilinis nila, ginawa nilang white sugar. Kasi dati, hindi pa naman natin alam na masama to. Nung unang panahon kasi, yung white sugar, para yung caviar ng mga mayayaman ng mga 16th and 18th century. Sobrang mahal ng white sugar dati. Mga mayayaman lang ang nakaka-afford. So, dahil nga pangarap to ng mga mahihirap noon, dahil may demand, ginawa nilang mass production para mapababa nila yung cost. Yung chemical composition niyan, okay, so explain ko lang, again, this is technical, pero important to, ang white sugar kasi 1 part glucose, 1 part fructose. So, hindi naman siya 100% masama. Yung glucose, kasi ginagamit ng katawan talaga natin yan for energy. Sabi nila, parang pag uminom ka ng sugary drinks, nagkakaroon ka ng energy. So, yun yung glucose. Yung kalahati, yung fructose, yun yung masama. So, while glucose is used by the body for energy, the fructose is toxic for consumption. Pero, yun nga, our body, di ba, is designed na meron siya mga filtration system, may liver, may kidney tayo. Yung small amount of fructose, kaya niyang i-handle. The problem happens kapag sumusobra na. Kaya if you will ask Dr. Lustig if sugar is poison, his answer is the poison depends on the dose. Depende sa dose, dun siya magiging poison. So it is fructose that's making you fat and sick. So ang fructose is much more harmful than glucose dahil dumidiretso siya sa liver. Tapos yung sobra doon, ayun nga, where it is used as fat. Bakit masama yung fructose? Eh nasa fruits yan. Sabi nga, when God created fructose, He created an antidote, which is the fiber.
So, ang fructose, hindi siya masama kapag nasa natural form siya. Let's say, kumain ka ng apple kasi nandun pa yung fiber niya along with the other nutrients. That's why it's still healthy. So, hindi siya dumidiretso sa liver for processing kasi nga, merong fiber na kasama and other phytochemicals, vitamins, and minerals. It becomes bad when we eat it like here, in a fruit juice. So, dati, akala ko ang fruit juice, healthy. So, sino dito na yung tingin sa fruit juice ay healthy? Diba? Mahilig pa tayong bilhan yung mga anak natin, apple juice, mango juice, grape juice, kasi feeling natin healthy. Pero, hindi pala healthy yan na pure mo siyang iniinom ng walang fiber. Kasi, dumidiretso yan sa liver. So, nagkakaroon siya ng problema, hindi sanay yung liver natin mag-handle ng ganyan, ng fructose ng walang fiber. Kaya, nahihirapan. And then came, okay, so may bagong invention yung mga tao. Ang tawag sa kanya, high fructose corn syrup or HFCS. Ang ginawa nila dito, yung HFCS kasi, dahil sa production sa corn, na discover nila how to turn it into a very sweet product. So, yun na nga yung HFCS. And dahil ito, napakamura at napaka-sweet, this is the sweetest processed sugar, ginamit siya ng iba't ibang mga manufacturers. Kasi nga, mas mura, tas mas matamis. So, you can find it sa mga soda, fast food, dessert, cereal, canned food, sauces, napakarami yan. So, makikita ninyo, ginagamit din yan minsan sa mga drinks natin like milk tea, ganyan. Bakit masama yung fructose? Because fructose is metabolized by the liver a lot like ethanol or alcohol. Okay, so according to Dr. Robert Lustig, fructose and ethanol are virtually the same. Halos pareho sila. Mas masama pa nga yung fructose kasi hindi ka nalalasing. Hindi ka nag-i-stop na i-take ito. Unlike daw yung ethanol or yung alcohol, kasi pumupunta yung ilang parts niya sa brain, so may point na mag-i-stop ka kasi nalalasing ka. Unlike yung fructose, diretso lahat sa liver, walang pumupunta sa brain, hindi mo nalalaman na parang na-overdose or nasosobrahan ka na. So, tayo ba nagdadalawang isip na bigyan ng alcohol yung mga anak natin? Yes, di ba? Hindi mo naman bibigyan ng beer yung anak mo. Pero, hindi tayo magdadalawang isip na bigyan sila ng fruit juice. Bigyan sila ng mga sugary drinks. Diba? Kasi hindi natin alam. We are unaware of the damage it's doing to their health, to their liver. Isa sa mga problems, kaya nagkaroon ng non-alcoholic fatty liver disease. Dati, yung liver mo, nagkakaroon ng fats dahil sa alcohol yun. Pero ngayon, dumami yung mga cases ng non-alcoholic fatty liver disease because of sugar, because of fructose. Dahil same sila paano i-process ng liver, kaya same din yung nagiging sakit. So, huwag tayo ma-deceive because there are so many names of sugar. Parang more than 100 yata. Hindi ko na na-update to. So, may high fructose corn syrup, maltodextrin, fructose, sucrose, lactose, fruit juice concentrate. Basta lahat ng mga may fruit juice like mango juice, mga ganyan. Lahat yon form of sugar yan. Dehydrated cane juice, barley malt syrup. So, yung barley malt na yan yung bunga. Okay, hindi yan yung barley grass. Kasi ang barley grass, pag bata yan, wala yung sugar. Okay? So, nagkakaroon lang yan ng sugar kapag tumanda na siya at nagkaroon na siya ng bunga. Naging grains na, barley grains. Okay, nakaka-extract sila dun ng syrup. So, too much sugar affects the sensitivity of our tongue to foods that are bad for us. Ginagamit kasi nila yung sugar na pang-conceal ng mga bad stuff, ng mga chemicals. Kahit sa gamot, ginagamit yung pang-conceal, di ba? Kasi, yun nga, yung sugar is very strong at ano siya, gusto ng dila natin. Kaya ginagamit nila ding pang-cover sa mga pagkain na masasama. Pwede mong sabihin na, Rich, di naman ako mahilig sa mga matatamis na mga cakes, candies, cookies. Pero, ang hindi mo alam, sugar is hidden in almost sa lahat ng pagkain na nasa groceries. Ayan. So, makikita mo yan. Magbasa ka lang ng food label sa mga canned goods, ketchup, yan, yung mga kung ano-ano mga sauces, mga oatmeal, cornflake, mga cereals, halos lahat may sugar. And then, pag titignan mo pa, okay, magbasa tayo ng food labels, tignan nyo yung added sugar na part. So, yun yung masama kapag meron siyang added sugar. Tapos, tignan nyo rin kung pang ilan siya. Kasi sa US, yung ingredients, according siya sa dami. So, unang-una nilang ililist yung pinakamaraming ingredients na nilagay nila. So, kapag number 1 dyan, sugar or any form of sugar, matakot ka na nakainin yung product na yun kasi napakaraming sugar nun. And even yung mga baby products na akala nating healthy, makikita ninyo, meron silang mga added sugar. Even yung mga infant formula. You can see this formula is
is 53% sugar. Tapos 28% oil. Kaya nga, ako kahit super hirap, busy, pero I see to it na yung mga anak ko talaga, breast milk ang kanilang mainom pag habang baby sila kasi nga, napakaraming sugar ng formula. Pero syempre, yung mga moms na hindi talaga biniyayaan ng breast milk, wala tayong choice, 'di ba? Kundi bigyan sila ng formula. So, life-saving din naman yung mga formula na to. Pero, basahin na lang natin yung mga ingredients nila para maiwasan natin yung mga milk na sobrang taas ng sugar content. Kasi tayong mga mommies, parang feeling natin pag matataba yung mga anak natin, 'di ba, healthy? So, gusto natin yung parang, ay, ba't di tumataba yung anak ko? Tapos, pag yung milk nakakataba, gustong-gusto natin. So, hindi pala maganda yon kasi it could lead to childhood obesity. Kapag ready na yan mag-solid food, mag-Salveo, so, bigyan nyo ng healthier na options din yung mga anak ninyo. So, ngayon, napakarami na din mga obese sa mga bata and it's really alarming. So, sabi nila dahil yung mga bata daw, ayan, may mga lack of physical activity daw, endocrine disorders, as if na hindi mo makontrol. But in reality, the reason bakit nagkakaroon ng obesity sa mga bata, kasi yun nga, lagi natin sila binibigyan ng mga pagkain na mga galing sa groceries, di ba? Mga pasalubong natin, mga galing sa fast food. Kaya, nag-i-increase yung mga cases na mga obese na mga bata. So, napaka-harmful ng effects of sugar. It increases the risk of heart disease, diabetes, hyperglycemia, gout, increase the risk of tumor, cancer, gallstones, kidney stones, fatty liver disease, PCOS and infertility, increased risk of dementia or Alzheimer's disease. It suppresses immunity, speeds the aging process, disturbs the mineral balance, weakened eyesight. Ayan, pansinin nyo, pag tinanggal nyo yung sugar, nag-low carb diet kayo, tas uminom ka ng Salveo barley grass, it will improve your eyesight because it happened to me. Sugar disturbs the mineral balance of the body. Pero alam na natin to that sugar is the culprit sa mga tooth decay. Kapag mahilig ka sa matamis, nakakasira ng ngipin. Kaya dapat mag-toothbrush. Tama? So imagine, ang sugar kukos ng cavities sa ngipin. Eh, di ba yung ngipin is nasa skeletal system yan? So imagine what sugar is doing to your bones. It's the same. Same yung ginagawa niya sa ngipin at yung ginagawa niya sa bones. Dahil nga yung sugar, it was stripped off of its minerals, of its vitamins. So, ang nangyayari dun sa white sugar, nagkikling siya sa ngipin, naghahanap siya ng minerals, naghahanap siya ng calcium, nagkikling siya sa mga ibang parts ng katawan natin dahil nga imbalance siya. That's why it disturbs the mineral balance of the body. That's why it's causing tooth decay and it's causing osteoporosis. Kaya, delikado din kasi, di ba, may mga pinapatalastas sa mga matatanda. May mga milk na it prevents osteoporosis daw yung milk nila dahil may calcium. Pero pag tinignan mo, punong-puno naman ng sugar. Parang kina-counteract niya yung effect. Kasi nga, merong sugar yon, so it's not good for the bones. And did you know that sugar is 8 times as addictive as cocaine? Addictive pala yung sugar. So, yun pala yung reason bakit dati parang ayoko mag-diet kasi parang ayokong i-give up yung sugar. Parang pag nag-diet ako, hindi ko nakakainin to, ito, yung mga cakes, chocolates, mga ganon. Dahil pala, may sugar addiction na pala ako nung time na yon. Karamihan sa mga tao ngayon, meron silang sugar addiction na hirap silang i-give up to and hindi nila maamin na meron silang addiction. Kasi yun nga, yung sugar is the same as cocaine. Addictive siya at the same time, it lights the pleasure spots of our brain. And sabi niya, sugar is 8 times as addictive as cocaine. And what's interesting is while cocaine and heroin activate only one spot, okay, one spot lang daw for pleasure in the brain, the sugar lights up the brain like a pinball machine. Grabe yung pleasure na binibigay ng sugar. That's why it's highly addictive. Ang hindi maganda sa sugar addiction, para siyang cycle. Para magkikrave ako ng sugar ngayon, tapos mag-spike yung blood level ko, okay, nasatisfy ka, maya-maya, bababa na yan. Pag bumaba yan, gutom ka na naman. Okay, once na gutom ka, ito yung gutom na hungry, yung H-A-N-G-R-Y, gutom na galit. Kapag ganito ka, pag addicted ka sa sugar, yung nanginginig ka, nanghihina ka, kailangan mo ng kumain. Ganun yung ginagawa ng sugar sa atin. Para siyang cycle, pag gusto mong kumain, tas pag kumain ka, tas bababa, mamaya gusto mo na naman. It's a perpetual cycle. The only method na ginawa ko to break this sugar addiction, I did Salveo fast. Nag-fasting ako, intermittent fasting, and I use Salveo barley grass para mawala yung cravings na yun, mawala yung addiction ko sa sugar. So, ngayon, I'm glad to say na wala na to. Hindi na ako addict
bumalik kagaya ng dati. Baligtad na. Parang pag merong mga sugary na pagkain sa harap ko, I don't actually resist anymore. Parang minsan sa utak ko, parang ay gusto ko pa, gusto kong kumain, ganyan. Tapos once na tinikman ko siya, parang ay ang tamis. Hanggang isang kagat lang ako. So, hindi ko na kayang kumain ng maraming mga matatamis, maraming donuts, maraming cakes, ice cream. Hindi ko na kayang kainin yun. Mismong yung brain ko nagsasabi na ayaw niya, wala ng pleasure. Hindi na siya nasa-satisfy. If meron kang sugar addiction, I highly recommend you do the Salveo fast. Kasi i-break niya yung addiction na to. Ito, yung ginawa ng team namin, rethink your drink. Kasi nga, hindi tayo nagbabasa ng mga labels. So, hindi natin alam gaano karami yung sugar content ng mga drinks. So, noon, nung hindi ko pa alam to, before pandemic, grabe, binibilan ko yung mga anak ko ng Yakult, Chucky, Dutch Mill. Tapos, hindi pala yun healthy. Napakarami palang sugar nun. So, mineasure namin to, ayan, C2, 39.1 grams or 9.3 teaspoons. Pag nagkakape ka, ilang kutsarita ang nilalagay mo sa kape? Yung iba, dalawa. Okay, halos 2 teaspoons yung nilalagay. So, ang question ko sa inyo ngayon, kaya nyo bang maglagay ng 9 teaspoons of sugar? 9 na kutsarita sa inyong kape. Ayan, kasi yan yung dami ng sugar ng C2. Kaya naman, yun lang, hindi mo na mainom. So, imagine nyo yun. Yung isang C2, pag naubos mo yan, may 9 teaspoons of sugar. Sino dito yung nag-Gatorade? Diba? Kala mo, parang for energy, diba? Electrolytes. 21 grams of sugar or 5 teaspoons of sugar. Okay? So, ganun karami. Yakult na nga lang, 2.3 teaspoons yung Yakult. Minsan hindi lang isang Yakult yung nauubos, diba? So, napakarami palang mga sugar ng mga inumin sa labas. Kaya nga ako, simula nang nalaman ko to, hindi na talaga ako bumibili ng mga ganyang drinks sa labas. Kaya lagi akong may baon na Salveo Barley Grass. Kasi si Salveo, wala tong added sugar. Yan, 0. Sino mahilig sa soft drinks? Soft drinks, 34.5 grams, 8.2 teaspoons. Yung iba, hindi lang isang soft drink sa isang maghapon, 'di ba? Addict sa soft drinks. Imagine how much sugar are you consuming on a daily basis? Okay, so napakarami niyan. Sino mahilig mag-Starbucks? Yan. Ako, dati guilty ako dyan before pandemic. Halos everyday Starbucks. Kaya pala sobrang taba ko talaga noon. Isa to sa mga nagpataba talaga sa akin. Si Starbucks, grabe to. 25.5 teaspoons of sugar ang isang venti na frap. Grabe. 25 teaspoons. Imagine mo yan, pag nilagay mo yan sa kape mo, hindi mo na halos mainom. And sino dito yung mga mahilig sa milk tea? Ako, nagsulputan pa man din ng napakaraming mga milk tea na products ngayon. So, ako, I don't drink yung mga ganito na. Dati, guilty before pandemic. Umiinom ako ng mga ganito. Pero ngayon, hindi na talaga. Hindi ko na rin maatim. Hindi ko na kaya. Lalo na alam niyo yung mga milk tea. Tingnan niyo yung ginagamit nilang sugar, liquid. So, most likely, pag liquid yan, high fructose corn syrup yan. Mas marami yung fructose. So, mas masama sila sa health. Pag hindi sila gumagamit ng table sugar, si table sugar, mga 50% pa. Pero si high fructose corn syrup, mas malala. Mas maraming fructose. So, imagine nyo yung isang bubble tea, nasa 18.5 teaspoons of sugar. Grabe. Napakarami. Bubble milk tea, yung isa pala 20.5 teaspoons of sugar. Yung equivalent niya. So, according to Dr. Robert Lustig, yung soft drinks daw, ito daw yung worst of all drinks. Bakit worse? Kasi unang-una, meron siyang caffeine. Yung caffeine, diuretic. Ang ibig sabihin diuretic, ihi ka ng ihi. Parang kape. Pag uminom ka ng kape, siguradong may ihi ka, 'di ba? Ngayon, kapag meron yan, so ang ginawa nila, nilagyan nila yan ng sodium. Kapag may sodium yan, mas lalo kang naglo-lose ng free water. Ang sodium, yan yung asin or salt. So kapag kinumbine mo yan, ang result ng caffeine plus sodium, you become thirstier. Mas nauuhaw ka. Pag mas nauuhaw ka, mas iinom ka. Mas marami yung consumption mo. Dati maliit lang ang binibili mo, parang naging kulang na sa'yo yon, nilakihan mo na. Sa susunod, 1 litro na yung binili mo kasi bitin ka na sa maliit. So, it's making you thirstier. So, bakit siya nilagyan ng sobrang daming sugar? To hide the salt.
tinatago yung asin. Kasi hindi mo naman ma-feel na may asin yung di ba? Yung soft drinks, yung Coke, because of the presence of sugar. Sabi ko nga yung sugar, napakagaling yan magtakip or mag-cover ng mga harmful ingredients sa isang product. Kaya nila dinadamihan yan ng sugar. Akala ko dati kaya masama yung soft drinks dahil acidic siya, yung nakaka-acid, sumasakit yung tiyan. Yun pala, hindi lang yon. Dahil para marami siyang sugar, tapos marami siyang sodium. And alam naman natin, ang sodium is isa sa mga risk factors niyan yung sa heart problems, di ba? And magbasa din kayo kasi merong mga ibang barley grass products, meron silang mga sugar, maltodextrin, sugar, sucralose, so ingat po tayo. Yung akala nating healthy, meron palang sugar. So, Rich, dahil gusto kong soft drinks, ayoko na sugar, what if mag-diet Coke na lang ako or Coke Zero? So, yung Diet Coke at Coke Zero, masama pa rin yan. Kasi, di ba matamis pa rin siya? Meron pa rin siyang tamis pag uminom ka. Kasi ginamitan niya ng alternative sweetener na aspartame. Okay? So, yung aspartame, non-caloric sweetener yan. Parang mga sugar substitutes sila. So, pag ininom mo yan, sabi ni Dr. Robert Lustig, nagtitrigger pa rin daw yan sa brain. Kasi once na natikman mo yan, na matamis siya, maglalabas pa rin daw ng insulin yung katawan mo kahit walang sugar. Sabi niya, parang deceptive, kumbaga yung nangyayari sa katawan mo. And yung aspartame, dahil nga artificial sweetener yan, marami din siyang mga dangers. Meron ding mga studies na nagsasabi na, although dahil konti lang naman daw yung tinitake natin, hindi naman daw siya mag-e-effect. Pero still, may mga negative effects pa rin siya, like birth defects, cancer, diabetes, emotional disorders, epilepsy, seizures. Yan daw yung mga dangers ng aspartame na nasa Diet Coke or Coke Zero. And then, meron din na mga maltodextrin. Yan, another sugar substitute yan. Maraming mga sugar substitutes na pwedeng sabihin nila, sugar-free to. Pero pagtingin mo, maltodextrin yung ginamit. Marami ding mga bad effects ang maltodextrin. It suppresses the growth of probiotics, spikes blood sugar, it's made from genetically modified corn, and may cause an allergic reaction or side effects and has no value. Sabi ni Dr. Robert Lustig, ito yung definition natin ng drugs. Sabi niya, di ba ang drugs, stimulant yan. Ibig sabihin, may ginagawa siyang chemical na stimulation sa brain natin, sa pleasure spots ng brain natin. It is addictive and it is harmful. That's why it is regulated. Ang question, is sugar a drug? Stimulant ba siya? Yes. Addictive ba siya? Yes. Is it harmful? Yes. According to Dr. Robert Lustig, it should be classified as a drug and must be regulated. Kasi nga, harmful siya eh. Just like cigarettes, diba? Dati din, yung cigarette, yung tobacco industry, hindi rin nila inaamin na masama yung products nila. So, kung mapapansin nyo yung mga old movies dati, talagang napakaraming mga nag-i-smoke dati kasi hindi pa siya tinitreat as something that is bad for our health. If anything nga, pinopromote pa yan dati na nakakatulong siya sa health. It was only after several years na nagkaroon na ng mga harmful effects, doon nila re-regulate yung mga cigarette products. Ngayon, na nakikita natin yung mga masamang effect ng sugar, dapat din na ma-regulate yung sugar. Actually, sa Philippines, meron na silang ginawa yung sin tax bill. Meron ng mga taxes na inimpose, kaya nagmahal yung sugar, nagmahal yung mga sugary products, lalong-lalo na yung mga gumagamit ng high fructose corn syrup, kaya nagmahal din yung soft drinks. So, somehow nire-regulate na nila para mabawasan yung consumption natin. Pero yun nga, hindi pa rin enough. Kulang pa din yung regulation. So, we must avoid sugar at all costs, avoid white sugar, aspartame, maltodextrin, high fructose corn syrup, and all types of highly processed sugar. But if you want still sugar, ako, hindi ko siya kayang i-eliminate completely. I use this for my coffee. So, pero yung iba, black coffee, very good yan. Pero ako, it's either muscovado or coconut sugar. So, yung ginagamit ko. If you must, parang hindi mo matanggal completely yung sugar, limit it to 6 teaspoons per day. Kasi nga, kaya naman ng katawan natin na i-filter out yan kung hindi yan sobra-sobra. Kaya pa yan hanggang 6 teaspoons per day. Sa lalaki daw up to 9 teaspoons. And piliin mo yung mga natural, mas natural na mga sugar compared dun sa mga processed. Too much sugar can cause weight gain, type 2 diabetes, heart disease, cancer, fatty liver, depression, it drains energy, acne, skin aging. Pag sugar eater ka, makikita mo din yan sa skin. Kasi ako napansin ko din yan. Dati nung addict pa ako sa sugar, yung skin ko, may mga
tumutubong mga kung ano-ano sa skin. So, that's just number 1. Let's move to number 2. Sino dito ang gumagamit ng vegetable oil dahil ang alam natin sa vegetable oil ay healthy? So, this is our big fat lie number 2. Ang mga vegetable oils are not healthy. Bakit? Kanina in-explain ko sa inyo yung small LDL. Na yung small LDL is from sugar and oxidized or damaged LDL. Ano yung mga nag-oxidize or nagda-damage ng mga neutral na LDL? Yun ay yung mga vegetable oil, mga trans fats. Sila yung nagkukos ng damage. Parang kapartner niya si sugar sa pagbablock ng mga arteries or nagko-contribute din siya sa mga cardiovascular diseases. Okay, so paano nangyari yun? Bakit? 'Di ba? Vegetable yan eh. Vegetable oil yan. Paano yan naging unhealthy? Paano naging dangerous yan? Unang-una, ang vegetable oils, walang vegetable. Okay? They cleverly named it as vegetable oil, so it will appear na parang, uy, healthy yan, vegetable yan. Pero, hindi naman din sila galing sa vegetables. Galing sila sa plants. Okay? So, mas accurate na tawagin silang seed oils. Kasi halos seeds yung pinanggalingan nila or plant oils. So, ano-ano yung mga vegetable oils? Most of the vegetable oils are made from soybean. So, merong sunflower oil, cottonseed oil, corn oil, canola oil, and safflower oil. Nung bata ako, kala ko pa man din yung canola oil yung pinakamaganda. Kasi pag nag-grocery kami, yun yung pinakamahal. So, akala ko yun yung pinaka-healthy. Sabi ko, pang mayaman, ganon. Pero yun pala, kasama din siya dito sa vegetable oil na hindi pala siya healthy. Okay, so again, we've been lied to. Bago na-invent yung vegetable oils, before the 1900s, ang mga ninuno natin, mga ancestors natin, ang ginagamit nilang pang-prito, pang-fry, ay mga taba ng hayop. Okay, so meron ba kayong mga lola-lola na ginagamit nilang pang-mantika is yung mga galing sa taba ng baboy, taba ng baka, ganon. So, yan yung ginagamit nilang pang-fry before. And before the 1900s, yung heart disease is virtually non-existent. Yung mga diabetes, cancer, heart disease, hypertension, yung mga yan, rare diseases. Nung gumagamit tayo ng mga taba na galing sa hayop na pangprito. And then, dahil nung 1911, naka-imbento sila ng isang produkto that they call the vegetable oil. So, that was in 1911. Ang unang-unang naglabas ng vegetable oil, yung Crisco from Procter & Gamble. Parang according sa mga stories, parang they're supposed to repurpose yung mga oils na ginagamit nila for machineries. Originally, ang mga vegetable oils, hindi sila edible. Hindi mo sila pwedeng kainin kasi madumi sila at toxic. So, ginagamit lang to oil ng mga machines, ng mga machineries nung time na yon, nung Industrial Revolution. Noon kasi yung soap ng Procter & Gamble, ang ginagamit nila, meat fat. So, gusto nilang gamitin ngayon itong mga oil na to kasi medyo costly na daw yung meat fat nung time na yon. Supposedly, soap. Di ba kasi Procter & Gamble, shampoo, soap, yan yung product nila. Nung gusto nilang gamitin yung oil for soap, parang nakita nila na, oh, itong fat na to, itong oil na to, it looks like a lard or yung taba ng beef. So, parang naisip nila na gawin siyang edible. So, yun na nga yung nagawa nila, yung Crisco na vegetable oil. Pero noon, para siyang hydrogenated pa. Puro trans fats pala noon. Actually, naban na yung product na yan ngayon. Pero it started in 1911. So, it opened the doors for other companies na gayahin din. Kaya nagkaroon ng vegetable oil. So, parang pinromote nila to as something healthier alternative na parang gone are the days na yung lola mo nagpiprito using yung mga taba ng hayop pang fry. Gamit ka na lang ng vegetable oil, mas mabilis, mas convenient. So, minarket nila to ng minarket. Hanggang sa yun nga, dumami na yung mga users na to. Imagine it was in 1911. Tapos, nung 1950s, yan. Basta sabi nila yung mga incidents ng heart attacks nag-start na daw nun. Kaya nga nung 1955, di ba, president na ng US, nagkaroon ng heart attack. And then, di ba sabi ko nga, naglabas sila yung guidelines. For 1970s, naglabas ng guidelines na iwasan yung mga saturated fats. So, ang nangyari, yung mga tao, dahil nga, sabi, ang saturated fat, mga meat fat, may cholesterol, nag-switch sila ngayon sa vegetable oils. Along with the sugar, dumami din yung consumption ng mga tao sa vegetable oils. So, in reality, ang mga vegetable oils are not natural. They are highly processed. Bago sila maging edible, kailangan muna itong painitan
ng sobrang init, tapos kailangan nila maghalo ng solvent, mga hexane, ng mga toxic substances para ma-extract or magamit, magawang edible oil. So, marami daw process na ginagawa ang vegetable oil. Pag nakita mo siya, parang hindi mo kakainin kasi it's something na hindi talaga siya edible. Hindi sanay yung katawan natin na kumain ng ganyan. Yung mga taba ng baboy, mga saturated. Ito, mga polyunsaturated fats. Ibig sabihin ng mga to, unstable sila. Mas madali silang maging rancid. Ibig sabihin, mas madali silang bumaho. Kaya minsan pag may mga binibili kaming pagkain sa labas, tas maamoy namin vegetable oil, ang sagwa ng amoy nila, yun, vegetable oil yun. And yung katawan natin, hindi siya sanay. For example, yung corn oil, ang average na consumption daw is about 5 tablespoons of vegetable oil per day. For you to produce 5 tablespoons of corn oil, kailangan mong kumain ng 98 ears of corn. Hindi normal na ginagawa ng katawan natin yon. Kaya yung concentrated na corn oil na yon, kinain mo, hindi siya maganda sa katawan natin kasi hindi tayo sanay. So, vegetable oils are everywhere. Kasi nga, ito din yung cheapest oil sa lahat. It's everywhere. Nasa chips, nasa mga restaurants, ginagamit yung pangprito ng McDonald's fries. Actually, yung McDonald's dati, ang ginagamit nila beef tallow daw. Taba ng beef yung gamit nilang pangprito. Kaya masarap daw yung fries nila. Kaso, yun nga, yung mga tao, nag-demand daw sila. Kasi sabi nila, uy, McDonald's, di ba, maraming cholesterol ang beef tallow. Palitan mo yung pangprito mo. So, pinalitan ni McDonald's, ginawa niyang vegetable oil. Kaya yan, napakarami ng mga gumagamit ng vegetable oils and it's slowly killing us without us knowing it. Hindi natin alam. So if you are not convinced, you can read the book of Nina Teicholz, yung pinakita kong book sa inyo kanina, yung Big Fat Lie, and you can also search the dangers of vegetable oils para malinawan kayo kung ano yung mga studies na meron dyan, bakit dangerous ang vegetable oils, why it's causing problems sa health natin. Big Fat Lie number 3, iodized salt is the best. So, sino dito gumagamit ng iodized salt? Parang naalala ko nung bata kami, merong patalastas sa DOH. Mag-iodized salt, iodized salt, iodized salt tayo. Parang pinopromote pa nila yan, di ba? So, na-embed sa atin that iodized salt is the best salt to use. Na parang pag gumagamit ka ng rock salt, uy, pang mahirap yan. Dapat iodized salt, di ba? Parang ganon. Akala ko din. Kasi iodized salt din yung gamit namin before. According sa mga studies, yun nga, the conventional salt is also killing us slowly. So, ganito kasi yan. Pag nagtimpla ka ng kape, meron ka bang proportion na sinusunod? Okay, dun sa mga hindi nagti-3-in-1 at saka hindi uminom ng black coffee, yung nagtitimpla ng kape na may sugar at saka creamer or milk, meron ba kayong measurement na pina-follow? Like, halimbawa sa kape, kalahating teaspoons lang. Yung sugar mo, 1 teaspoon. Tas yung creamer mo, 2 teaspoons. Di ba meron kang perfect proportion na pina-follow every time na nagtitimpla ka ng kape? Tama ba? So, meron yung right proportion, merong right balance para makuha mo yung tamang timpla. So, ganun din sa mga pagkain natin. Meron silang tamang proportion at meron silang tamang balance. Kaya yung sugar nagiging masama siya kasi nga nawala yung mga kasama niya, yung mga kabarkada niya, yung mga minerals at vitamins nawala. Ganun din bakit yung mga polished or white rice, mga polished or white bread, nawala, may mga tinanggal sa kanila. Hindi na sila whole food. Nawawala yung proportion, nawawala yung balance. So same din yung iodized salt. Bakit? Yung sea salt or yung rock salt, yung unrefined na mineral form of sodium chloride, 5% daw or more, it contains 80 different minerals, including iron, sulfur, magnesium, calcium, and potassium. Kaso, ano yung ginawa? So, nag-produce tayo ngayon ng mas malinis na salt. Kasi yung rock salt or sea salt, hindi siya white, diba? Bakit hindi siya white? Mukha siyang madumi kasi nga meron siyang mga minerals. So ngayon ang ginawa nila, nilinis nila yung salt. Heavily refined yung salt, ginawa nila is they heated the salt to over 1,200 degrees Fahrenheit para alisin yung impurities. Kasi minsan sa dagat may mga microplastics, di ba? May mga impurities sa dagat. Kaso kasamang natanggal yung mga naturally occurring minerals na wala during the process. Kaya nga pure salt ito sodium chloride talaga 99% ito kasi
kasi nawala na yung ibang minerals. Plus, nilalagyan pa nila yan ng mga anti-caking, fluoride, dextrose, MSG. So, may mga iba silang nilalagay na additives para hindi sila magbuo-buo. Tapos, dahil may iodine deficiency dati, kaya nila dinagdag, pinatakan ng iodine. Finortify lang nila. Pag sinabing fortified, ibig sabihin, pinatak, dinagdag lang. Pero hindi siya natural na kasama ng food na yon. So, ang hindi natin alam, masama pala to. Kasi sabi ng mga health experts dati, okay lang naman natanggalin daw yung ibang minerals kasi very small quantity lang daw sila. As in, sobrang maliit lang na quantity yung mga minerals dyan. Yung mga sulfur, magnesium, calcium, potassium, konting-konti lang daw. So, okay lang naman daw natanggalin. Kasi makukuha naman daw natin yan sa ibang food sources. So, yun yung sinabi ng mga health experts. Kaso, ang hindi natin alam, nagkaroon yon ng serious na adverse side effects na hindi pala ganun talaga. It doesn't really work that way. Kagaya ng sinabi ko, yung pagkain, lagi talaga siya dapat in the right proportions, in the right balance. Kaya that's why we have to eat whole food talaga dapat. So, yung salt, parang hindi na siya whole food dahil nga natanggal yung mga kasama niyang pamilya at mga kabarkada na necessary. Eto, meron silang ginawang experiment. Kumuha sila ng 10 goldfish. Okay, imagine niyo na lang na 10 yan. Wala akong makitang picture na 10. So, ang ginawa nila, yung 10 goldfish, nilagay nila sa natural sea salt. Ang nangyari, yung 10 yon nag-survive for 5 days. So, kung pareho lang, yung sea salt talaga, di ba dapat ganun din yung makuha nilang result. So, ang ginawa nila, yung process na table salt or iodized salt, nilagay nila ngayon yung 10 goldfish, ang nangyari, 8 ang namatay. And only 2 survive in 2 days lang. So, it's not the same. Hindi siya parehong salt. Ibig sabihin, meron talagang problem. So, what is the problem? It is due largely to imbalance in minerals. Nagkaroon ng imbalance. Parang nagkaroon ng overdose yung sodium chloride kasi wala yung mga kabarkada niya. So, that's why iodized salt is not good sa ating katawan. So, I will just opt for yung rock salt nga lang. Hindi tayo sure kung sobrang linis, pero kung iodized salt or rock salt, mas pipiliin ko na yung rock salt. Pero may mga nabibiling mga sea salt, yung mga tinatawag nilang kosher sea salt. Pero ako, I personally use Himalayan salt. Yung Himalayan salt, it is harvested from the foothills of Himalayas. It's considered very, very pure. So, it contains 84 natural minerals that occur in the human body. So, meron siya. Although, trace minerals lang yan, maliliit lang yung meron yan. Pero yun nga, it is necessary. Hindi yung dami yung issue. Yung issue is yung balance. So, Himalayan salt, bakit siya pure? Mas pure form of salt. Kasi, the Himalayan pink salt was formed millions of years ago. Before the existence ng modernization natin sa mundo, nandyan na yung mga Himalayan pink salt. That's why it is pure. Wala siyang mga impurities. So, hindi naman ganun kamahal if magsiswitch ka sa Himalayan pink salt. Bakit siya rosy? Bakit siya pink? Kasi nga, rich in minerals siya. So, meron siyang magnesium, potassium, calcium, total of 84 minerals. So, itong mga small switches lang to sa ginagawa natin. Pero once nag-switch kayo, yan, makikita nyo na may difference na mangyayari sa inyo. Ano ba dapat yung mga kainin natin? So, I suggest that we go for real food talaga. Eat food as nature intended them. Mga whole food. Ako, wala naman akong restrictions. Hindi naman ako sobrang strict sa mga kinakain ko ngayon. Basta ang mga iniwasan ko yung mga processed foods, mga junk foods. So, focus namin is lagi dito sa real food. Because our body needs essential nutrients to function well. So, kaya tayo nagkakaroon ng problem, sabi ko kanina, isa sa mga reasons, malnutrition. Bawat cell, we are made up of 30 million cells, and bawat cell sa ating katawan, kailangan ng nutrisyon, kailangan ng nutrients. So, paano magpa-function ng maayos yung mga cells, tissues, organs natin kung hindi natin pinoprovidean yan ng mga nutrients? Yun kasi yung raw materials nila para sila mag-function. Kaya nga, merong mga iba, pagkainom nila ng Salveo barley grass, nafe-feel na nila agad yung difference. So, yung mga merong instant effect, ang Salveo barley grass sa kanila, I suspect na dahil nutrient deficient sila, kung baga na-supply agad yung nutrients na kailangan mo, kaya unang inom mo pa lang, na-feel mo na yung effect. According to Dr. Yoshihide Hagiwara, ang barley grass daw ay most prolific balanced supply of nutrients in a single source. Mataas yung nutritional content ng barley grass, at the same time, it is balanced. Yun yung reason kung bakit niya ni-rank yung barley grass among all the more than 200 plants na pinag-aralan ni Yoshihide Hagiwara, ni-rank niya yung barley grass as number 1 pagdating sa nutritional content. He even called this as the fast food for the human
human race. Natural fast food. So, according to Yoshihide Hagiwara, there are 5 essential nutrients na found in barley grass. So, it's the same thing. It's also found in Salveo barley grass. So, number 1, minerals. Number 2, vitamins. 3, proteins. 4, chlorophyll. And 5, enzymes. So, ano ba yung mga minerals? Yung mga minerals, ito yung mga inorganic compounds that are naturally formed in the earth. So, inorganic sila, yung mga minerals. Ito yung parang kahit na tayo mamatay, masunog na, may minerals pa rin na matitira kahit abo na tayo. Okay? Kasi inorganic sila. It is necessary to build strong bones and teeth, control. So, marami silang functions, yung mga minerals. So, to maintain health, minerals such as potassium, magnesium, and calcium are essential. Ito yung sabi ni Dr. Hagiwara, of which potassium is at most importance. Kasi yung potassium, ginagamit siya ng mga cells. Kaya nga pag low in potassium ka, pwede ma-feel yung fatigue. So, sabi niya, potassium pinaka-importante sa lahat ng minerals. Potassium health benefits, promotes heart health, maintains good metabolism, manages blood sugar, improves bone health, keeps blood pressure under control, prevents kidney stones, stimulates brain function. So, maraming function si potassium. At the same time, yan yung ginagamit nga ng cell sa kanilang mga processes. So, ang kinagandahan, Salveo barley grass, among the minerals na meron siya, ito yung pinakamataas na level, yung potassium. So, Salveo barley grass has high levels of potassium. That's why it is really energizing kapag uminom ka nito. And bukod pa doon, Salveo barley grass contains minerals and trace minerals. So, potassium, calcium, magnesium, chromium, copper, sulfur. So, napakadami niyang mga minerals. Salveo barley grass has high nutritional content yet is balanced. That's why it has no overdose. Kumbaga, kung nadadagdagan yung potassium mo dahil merong magnesium, calcium na proportionate dun sa needs ng katawan mo, hindi ka ma-overdose kasi nga balance siya. Kaya yung in-explain ko kanina na nasa right proportion siya na kailangan ng katawan. So next, what are vitamins? Ito na mga vitamins, these are organic compounds that are needed for normal cell growth and self-function and development. So, merong 13 essential vitamins and some vitamins hindi pinoproduce ng katawan. It needs to come from food. Okay? Example, vitamin C. Hindi kayang mag-produce ng katawan natin ng vitamin C, kailangan manggaling sa pagkain. Bakit hindi siya pinoproduce ng katawan? Kasi it's abundant sa vegetables, sa fruits. So, halos maraming vitamin C. And good thing din, si Salveo barley grass, meron din siyang vitamin C. So, SBG contains 13 essential vitamins. Vitamin A, vitamin C, E, D, K, and yung mga vitamin B complex, B1, B2, B3, B5, B6, B7 yan. Yung mga B complex. So, lahat yan meron kay Salveo barley grass. Ako, hindi na nagtitake ng mga synthetic vitamins kasi synthetic yung mga yun eh. Now-overdose ka doon kasi hindi perfect ang proportions nun, hindi sila balanse. Tapos, gawa sila sa laboratorio. So, unlike this, si Salveo, very natural. This is a whole food supplement, 100% natural. So, sabayan mo na lang din ng mga healthy na pagkain para marami ka nakukuhang mga nutrients. So, natural versus synthetic vitamins. Ang daming nagtatanong sa akin, Miss Rich, pwede bang isabay yung Salveo barley grass sa synthetic vitamins? Ako, parang kung ang tanong mo lang is pwedeng isabay, pwede naman. Pero, I don't recommend it. Kasi nga, ang alam natin kasi na may danger, may side effect yung mga synthetic and unnatural vitamins. So, kayo na lang mismo i-google nyo yan, dangers of synthetic and unnatural vitamins. Nako, marami po ang lalabas. So, why are synthetic vitamins bad for us? Number 1, high unnatural dosage. For example, how many oranges na kaya mong kainin sa isang upuan lang? Isa, dalawa, 'di ba? Pero yung mga lumalabas na vitamin C or ascorbic acid, 500 milligrams. You know how many oranges you need to eat to get 500 milligrams? Kailangan mo ng around 9 oranges para ma-achieve yung 500 milligrams. Na hindi normal na ginagawa natin. In one sitting, kakain ka ng 9 oranges. Hindi, 'di ba? Plus, isolated form lang yan. So, ang ginagawa kasi, parang ini-extract lang. For example, ito yung fruit, in-extract lang yung ascorbic acid dyan. Naiwan yung lahat ng mga barkada ng vitamin C dyan, in-isolate. Isolated form. Kaya hindi siya maganda. Kaya kadalasan, hindi yan nare-recognize ng ating katawan. Kaya nga pag nagtitake ka ng mga synthetic na 500 milligrams na vitamin C, nilalabas lang yan ang katawan natin. Diba? Pansinin yung ihi nyo. Yellow. Diba? Waste product lang siya. Binibigyan mo pa ng trabaho ngayon yung kidney mo para i-filter yan. Kaya nga may tama sa kidney yung mga synthetic vitamins, mga
mga synthetic na gamot kasi finifilter ng kidney natin. So, that's the reason bakit hindi sila maganda. So, it's doing more harm than good. Yan, may mga studies dito. So, ito yung natural vitamin C. Natural vitamin C is a complex phytonutrient. Yung totoong vitamin C, the natural vitamin C. The ascorbic acid is only a small part of it. Pero yan yung ginawa nilang tablet or capsule. Yung synthetic ascorbic acid, it's either in-extract yan or pinroduce sa laboratorio. So, si vitamin C food complex, madami siyang kasama. Isa lang si ascorbic acid. May ascorbinogen, factor P, bioflavonoids, rutin. So, madami. Okay? So, barkada sila. Kaya sila tinatawag na bioavailable. Kasi pagkadating yan sa katawan natin, recognize na yan ng parang ready to act na sila. Yung mga hindi bioavailable, kasi isolated sila, minsan hindi ma-recognize, hindi ma-absorb ng katawan. Parang stranger. Parang sino kayo? Sino ka? Ganon. That's why it's important to take vitamin C from food na lang or from whole food like salvia barley grass. So, synthetic vitamin C has been linked to DNA damage, may actually increased oxidation instead of counteracting it. Diba, antioxidant ang vitamin C, pero yung synthetic na ascorbic acid may increase oxidation, baligtad. So, yung mga bata, yung mga anak natin, imbes na bigyan natin sila ng mga synthetic vitamins, di ba? Mga bata pa lang yan, 1 month old, yung mga pedya nila, bibigyan na sila agad ng mga synthetic na vitamins, pero hindi naman yun maganda. Kasi it's isolated, man-made, and it's toxic. So, bigyan na lang natin sila ng real food talaga, mga prutas, gulay. Diyan maganda kumuha ng vitamin C. Again, you can supplement with salvia barley grass when they reach the age of 6 months old. So, instead of giving our kids mga synthetics, so, maganda din na salvia barley grass. Or, yun nga, mas maganda, real food talaga. Fruits and vegetables. Next, proteins. Number 3, what are proteins? Proteins are building blocks of life. It builds, maintains, repairs all body cells. It is essential for maintaining body functions such as digestion, metabolism, and circulation. So, ito yung mga amino acids. So, SBG is a complete protein. Bakit siya tinawag na complete protein? Because it contains all the 9 essential amino acids. Marami kasing protein Pero yung 9 na essential na kailangan ng katawan natin, meron si salvia barley grass and 11 of the non-essential amino acids. So, napakaraming uses, benefits nung mga amino acids na yon. So, hindi ko na isa-isahin, no? Wala na tayong time. Okay, so basahin nyo na lang or research na lang kayo the importance of amino acids. So, this is what I would like to emphasize. Ang protein sa salvia barley grass is usable. So, ang ibig sabihin nito, may mga protein kasi, like mga protein in meats, ganyan, na medyo mahirap para sa ating katawan to assimilate it. But yung SBG is rich in lightweight proteins or called polypeptides. So, lightweight proteins meaning it is easier for the human body to break down and assimilate this protein. Kaya up to 90% usable ang protein daw ng barley grass. So, that is according dun sa book na ginawang studies ni Yoshihide Hagiwara. Number 4, chlorophyll. What are chlorophyll? Chlorophyll are the green pigment in the plants where energy of the sun is stored. So, in chemical structure, chlorophyll and blood would appear to be twins. Yung blood natin at saka yung chlorophyll, pareho daw yung structure. Ang only difference is yung sa atin is meron siyang iron kaya siya nagre-red. Yung sa kanila, yung sa plants, yan daw green blood daw. Parang blood daw ng plants yan, yung chlorophyll. Chlorophyll is very, very beneficial kasi nga it's stored sunlight, stored energy yan. It is antibacterial, antiviral, anti-inflammatory, anti-cancer, and detoxifying agent siya. So that's why salvia barley grass is very good as a detoxifier because of its chlorophyll. So, kasama din yung mga ibang mga gulay na kulay green, mga green leafy vegetables na rich in chlorophyll. Yan din ang isa sa mga purpose nila. It's a detoxifying agent that aids in elimination of harmful substances in the body. So, yan, napakarami pang benefits ni chlorophyll. Chlorophyll and cancer. There has been research that chlorophyll can be used to prevent and slow cancer growth. Kaya alam niyo kung bakit. So, in 1931, merong study na ginawa itong si Dr. Otto Warburg about cancer. And it actually won him a Nobel Prize. Pero ito nabaon na sa limot. Na-discover niya kasi yung mga cancerous tissues are acidic and yung mga healthy tissues are alkaline. And sabi niya, dun sa ginawa niyang studies, yung cancer may 2 basic conditions daw, acidosis and hypoxia. Acidosis ibig sabihin, acidic, hypoxia, kulang sa oxygen. Alam naman natin na ang kabaligtaran ng acidic ay alkaline, di ba? Tama ba? Okay, so base yan dun sa pH scale or potential of hydrogen. Bakit nakakatulong si salvia barley grass to fight cancer? Okay,
Okay, so dito natin siya i-relate. Kasi nga, Salvia barley grass is rich in alkalizing minerals. Kapag ang isang food, maraming minerals, siguradong alkaline yan. Actually, ang tawag ni Yoshihide Hagiwara sa barley grass, the king of alkaline. Kasi sobrang taas daw ng alkalinity ng barley grass compared sa ibang mga gulay, compared sa ibang mga plants. So, ibig sabihin kasi, kapag daw alkaline yung katawan natin, the cancer cells cannot exist in an alkaline environment. And number 2, SBG is rich in chlorophyll, yung green pigment. Because this liquid oxygenated sunshine, meron siyang dalang oxygen. Kasi di ba yung mga plants, binibigyan nila tayo ng oxygen. So yung chlorophyll, may oxygen din yan. And it oxygenates the vascular system, making the cells resistant to cancer. So these are the 2 reasons why SBG can help fight cancer or bakit nakakatulong siya sa mga taong merong cancer. And lastly, enzymes. Dahil linuluto natin yung mga gulay natin, so yung mga gulay natin namamatay enzymes because enzymes are very heat sensitive. Kaya nga ina-advise natin na yung Salvia barley grass, ilagay mo sa malamig para yung mga enzymes hindi mamatay. Pero, okay lang naman kasi iba nilalagay sa kape, nandyan pa rin naman yung mga ibang vitamins, minerals niya. Pero yung enzymes, possibly, mamatay sila. Para saan ba yung mga enzymes? Okay, so what are enzymes? Enzymes are biological catalysts that accelerate chemical reactions in the body. So, lahat, ginagamit ang enzymes. Although nagpo-produce naman yung katawan natin ng enzymes, pero yun nga, sometimes nagiging deficient tayo. So, enzymes are used, essential for digestion, liver function, breathing, and even the movement natin, kailangan ng enzymes yan. Ang enzymes ng Salvia barley grass ay 300 plus. And hindi pa lahat napapangalanan. Hindi pa lahat na pag-aaralan. Konti pa lang sa mga enzymes na meron ang Salvia barley grass ang may pangalan. So, yan pa lang yung mga meron. Yung superoxide dismutase, ito yung isa sa mga pinaka-importanting enzymes na Salvia barley grass. Because this is a very, very powerful antioxidant. Ito yung nakaka-help din sa anti-cancer din siya. Nakaka-help siya na sugpuin yung mga cancer cells. Nakakatulong din siya na i-delay yung aging process, and it is also a very, very powerful anti-inflammatory. And it's very unique kasi yung SOD, hindi mo basta-basta makikita sa ibang mga gulay or prutas. Hindi siya ganun ka-common, unlike si vitamin C. Ganun. So, what to eat? I just suggest na stick to natural foods because nature is the best manufacturer of food. Sabi nga sa Bible, then God said, "Look, I have given you every seed-bearing plant throughout the earth and all the fruit trees for your food." So, yun daw yung pagkain natin. For me, lahat ng mga natural na nag-grow, lumalaki, yan, mga plants, animals, they're okay to eat. Kasi yan yung mga totoong pagkain. Those are the real food. And anything that comes in a box, in a bottle, na mga processed food, in a can, yan, yung mga processed food, yan yung mga, may mga halo na, processed na, may mga ibang ingredients na. So, always read food labels. We should be also eating healthy fats kasi isa yan sa mga macronutrient na kailangan ng ating katawan, yung mga fats. Eggs are healthy. Sabi nila, marami daw cholesterol, but really, eggs are healthy. Mas masustansya pa nga yung eggs kesa sa kanin. Kasi nung bata ako, parang pag kumakain ka ng itlog, parang walang sustansya daw kinakain mo. Pero gusto nila, kumain ka naman ng maraming kanin. Yung pala, yung kanin pala yung halos wala ng sustansya. Why eggs are healthy? Kasi yan ay magiging isang chick Nandyan yung mga components of life. That's why the whole egg has a lot of vitamins and minerals. So ako, breakfast ko yan everyday egg. Favorite. So ano pa yung mga ibang healthy fats? Omega-3, super important. Kaya nga, soon, abangan ninyo, mayroon tayong ilalabas na product na rich in omega-3. Ito kasi yung perfect combination sa Salvia barley grass. Because Salvia barley grass has the 5 essential nutrients, pero wala siyang omega-3. Essential kasi ito. So kaya yun yung next product na ilalabas natin. So use healthy oils. Tandaan mo lang yung 4. Boca. BOCA. So, yan yung mga healthy oils na ginagamit ko, and ito din yung recommended ng mga doctors na against sa vegetable oil use. So, B for butter. This is not margarine, okay? Mag-ingat kasi akala ng iba, dairy cream, margarine, pareho lang ng butter. Hindi, okay? Sa Pilipinas yata, parang pare-pareho lang sa paningin nila. Margarine is also vegetable oil. Okay? Tingnan nyo yung ingredients niyan. Yung butter, milk fat yan. Magkaiba sila. Okay? So, merong iba nagpapanggap na butter, dapat kunin nyo yung pure na butter. And then, olive oil, tapos coconut oil and avocado oil. So, I personally use coconut oil sa mga frying needs sa bahay.
Just take note na yung first two, hindi sila dapat pinapainit ng sobrang init kasi it is also possible na produce ng trans fat. Yung CA, coconut, kasi avocado, pwede silang pang-prito. Pero kung gusto mo talagang iwasan, mag-air fryer ka na lang or mag-roast, ganyan. So, trans fat have been shown to be detrimental to health as their intake has been associated with increased levels of LDL. So, isa din to sa mga nag-oxidize, yung mga trans fat. Ito yung napoproduce ng vegetable oil, lalo na pag ginamitan ng too much heat. Halos lahat ng mga pagkain, breads, ice cream, yung mga fried chicken na ginamitan ng vegetable oil, cookies, halos lahat may trans fat. So, masama siya sa katawan. Eat great carbs. So, kasama to sa Salvia Fast, pero nilagay ko dito. So, bad carbs are everywhere. Not all carbohydrates are created equal. Hindi sila pare-pareho. So, great carbs are fruits and vegetables. So, mag-focus tayo doon. Good carbs, some of yung mga sweeter fruits, starchy veggies. Yan, eat me sometimes. Bad carbs, never. So, kung kaya din natin iwasan yung mga polish, ginamitan ng white flour, yung white rice, because same concept. Yung rice, tinanggal yung husk, tinanggal yung bran. So, nawala yung mga ibang vitamins and minerals, no longer whole food. Kaya, hindi rin maganda sa katawan yung white rice. Ako, more than 2 years, simula nung 2021, hindi na po ako kumakain ng kanin. Tinanggal ko na po talaga yan. Tapos, mga white bread, so dapat whole wheat flour yung gamitin ninyo. So, dapat whole pa din siya. Okay, hindi siya na-refine, hindi siya na-process. Siyempre, avoid sugary drinks, sugary snacks. And then, avoid artificial seasoning. Nakakasira siya ng panlasa. At the same time, may mga negative effects din. Yung mga MSG, Magic Sarap, Knorr Cubes, Ginisa Mix, and other artificial seasoning. Dati gumagamit kami niyan, pero ngayon, ban na sila sa bahay. Naku, matutuwa kayo kasi babalik yung totoo yung panlasa. Mas sasarap yung pagkain pag tinanggal nyo yung mga yan. Akala nyo, sila yung nagpapasarap sa luto nyo. Hindi. Sila pala yung sumisira ng panlasa ninyo. Akala nyo lang masarap sila. Pero once na tinanggal nyo yan, lalabas ang totoo nilang kulay. Malalasahan nyo na yung totoong chemicals, yung chemicals na lasa nila. Kasi ngayon nalalasahan ko na sila. Okay, so use herbs as spices. Thyme, rosemary, basil, oregano, paprika, etc. Yan yung mga mas magandang gamitin nating pang-season sa food. Then of course, choose natural salt, kagaya nga ng na-discuss natin kanina. So, overall, ang food talaga is number 1 na nagkukos ng mga problema sa health natin, nagkukos ng mga diseases dahil yun nga kulang na sa nutrients, acidic, full of unnatural ingredients, chemicals, and toxins. So, number 2, yung water din na ginagamit natin, ayan, so hindi na rin malinis. Lack of sunlight. So, importante pa rin na nagpapaaraw tayo. May vitamin D na activate yung immune system natin. Kailangan natin yung sunlight. Okay? Essential siya for good health. So, mas maganda sa sunlight is, sabi nila before 9 a.m. para mas makatagal ka sa sunlight. And then, lack of physical activities. Ang body natin is designed for movement. So, it will also be detrimental to your health kapag kulang tayo sa physical activities. So, hindi makailangan ng heavy exercise. As long as you're walking, nagkakaroon ka ng mga movement, physical activities, okay yon. Hindi kailangang strenuous na exercise. Lack of sleep. So, syempre, kailangan nating matulog and yung tulog natin, hindi lang yung 8 hours of sleep. Diba? Yun yung sabi nila. Importante din na nafa-follow natin yung circadian rhythm ng ating katawan. That we sleep early, na hindi tayo nagpupuyat. Kasi dati akala ko, nung nasa call center ako, basta nakukuha mo yung 8 hours of sleep, regardless, na kahit anong oras ka natulog, okay na yon. Mali pala. Hindi pala ganon. Kasi nga, yung katawan natin yan, nag-evolve yan with the nature, with the sun. So, yung tulog talaga dapat talaga gabi. Sabi nga nila, dapat mga 10 p.m. natutulog ka na kasi may mga oras daw kung kailan nagre-regenerate talaga yung katawan natin. So, but that's for another topic about sleep. Dapat natutulog tayo ng maaga and dapat natutulog tayo at least 8 hours. Pero, there are some gurus na kapag daw, when you go back to your natural na kinakain, tinanggal mo yung mga chemicals and mga man-made food sa katawan mo, you will require less sleep. Sabi niya kahit 4-6 hours lang kaya. Kasi the more you take mga processed food, mga man-made food, the more hours your body needs para mag-repair, mag-rest. Kaya usually daw mga 8 hours yung sleep natin because daw of the food that we eat. Pero if you're choosing healthier, more natural foods, you need less sleep. Use of synthetic vitamins, drugs, and medicines. Sabi ko nga, I have nothing against yung mga inventions na to, pero use it as a last resort. Hindi yung ginawa mo siyang parang hobby na every time na nafe-feel mo to, 'di ba? Bili ka
ka ng gamot. Hindi kasi siya maganda sa health. Ayoko na as much as possible na mag-take ng mga synthetic drugs. Yun nga, sabi ko nga, last resort, talagang yung emergency na talaga. Kasi minsan, di ba, pag life and death na yung situation, kailangan mo pa rin mag-resort. Pero yun nga, as a last resort na. The air we breathe, di natin maiwasan, di ba? Kahit na super healthy ka sa mga kinakain mo, but the pollution is everywhere, chemicals, mga usok. So, yan, hindi natin maiwasan yan. Kaya kailangan talaga natin ng Solveo para ma-detox tayo. Kasi no matter what you eat, meron pa rin mga bagay na masasagap mo pa rin. Kaya talaga, mapopollute pa rin yung katawan natin. Products we use, this is for another topic din. I'm using shampoo na SLS free. So, hindi naman po ako perfect na super healthy living na pero I strive as much as possible to choose products na kung may option ka naman, pumili ng healthier alternative, doon ako. And then, unhealthy lifestyle, ayun, smoking, alcohol, kung hindi nyo maiwasan, matanggal yan, mag-Solveo po kayo. Kasi minsan hindi mo maiwasan, di ba? Papainom, may party, ganyan. Sabi ni Hippocrates, the father of all medicine, let food be thy medicine and medicine be thy food. So, food ang nagkukos ng problema natin. By changing the food that we're eating, food can also be medicine as long as you're eating the right kind of food. You can heal your body. So, Solveo Barley Grass is a whole food supplement. It is 100% pure, no additives, no preservatives. So, kaya, ayan, bioavailable siya, may synergistic effects. It comes with coenzymes, trace mineral activators, and it is nutritionally balanced, no side effects. Solveo Barley Grass is a nutritional powerhouse, powerful detoxifier, antioxidant, sobrang dami niyang benefits. But this is not a cure-all formula. Kasi yung iba, parang dahil may Solveo Barley Grass, yung lifestyle nila, hindi nila binabago. Parang kumakain pa rin ng sugar, pa rin, milk tea, Starbucks, yung lifestyle walang ginagawa. So, anong mangyayari nun? Parang si Solveo, dinidetox ka niya, pero linoload mo pa rin yung katawan mo nung mga nagkukos ng mga problema. Binibigyan mo ng trabaho, yung liver mo, yung kidney mo. So, over time, kahit nagtitake ka ng Solveo Barley Grass, possible na it can minimize the effects, pwedeng i-delay yung damage, pero if you're still doing or eating the things that you're not supposed to eat, posibleng magkasakit ka pa rin talaga. That's why, I always recommend dun sa mga tao na merong mga health problems, sabayan ninyo sa pagkain. Kasi si Solveo Barley Grass will only provide you the nutrients, will help you sa detoxification process. Pero, kapag lagay ka pa rin lagay ng mga toxins dyan, parang ino-offset mo lang ginagawa ng Solveo. Okay? So, dapat merong change. So, example, meron kang bukol. Pag meron kang bukol, meron kang cancer, I advise talaga totally zero sugar. Kasi, cancer feeds on sugar. Lumalaki sila sa sugar. Yan ang pagkain nila. Okay? So, dapat zero sugar. Dapat low carb diet ang gagawin mo. I also advise sa mga may malalang sakit to do fasting. Kahit yung intermittent fasting lang. Yun. So, you can watch one of my videos sa Solveo Fast, how you can do the Solveo Fast on your own. Pwede mo naman kasing gawin yon. Ako, ang ginagawa ko lang is, I don't eat na pag dinner. So, meron akong eating window. Tapos yun nga, eliminated rice. Tapos iwas sa mga sugary na pagkain and mga processed foods. Okay, so thank you po. Sobrang laking tulong manarinig ko sa inyo. So, yun, thank you very much sa mga nag-attend ng ating webinar. Remember that the best insurance is prevention. So, gaya nga na sinabi ko kanina, don't wait until it's too late. We should strive to be healthy para ma-prevent yung mga sakit natin in the future. Huwag nang antayin na mangyari yon. We have to take charge of our health starting today. Huwag na tayong magpaalipin sa pagkain. Okay, dati alipin ako ng sugar. You have to take control. Hindi yung nandyan yung mga alam mong hindi magandang pagkain sa'yo, pero para kang alipin na napapasunod nila at napapakain ka kahit alam mo naman na hindi maganda sa katawan. You should take control. Ikaw dapat ang masusunod kung ano yung gusto mong kainin. So, take charge of your health, and sa mga lahat ng mga nandito ngayon, take Solveo Barley Grass every day. That will keep you healthy. It has kept our family healthy for almost 10 years now, including my mom, na natigil, na wala ng maintenance because of Solveo Barley Grass. She's turning 64 years old pero super healthy. So, thank you so much, guys. I'll see you again in another presentation. So, thank you. Have a good night.